programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy. Dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. Kasama natin live sa ating studio ang owner at founder ng Creations Upcycle Furniture Manufacturing, Miss Acrisa Helig. Good morning po at welcome sa Pro Pinoy. Good morning, Acrisa. Acre. Yeah. Wait lang po ang mic. Oo nga. Open na po ba? Good morning again, Miss Acre. Good morning, everyone. Good morning, Joanna. Yes. Good morning, DJ Josa. Thank you for inviting me here. Yes. Pastora po ba ang ano natin? Pwedeng tao? Acre na lang. Acre na lang. Okay. O, so simulan na natin, Miss Acre. Paano nga ba nagsimula itong ating business? So, it really started as a hobby. Kasi dati, nagko-crochet talaga ako. So, ayan, sabi nga ni Joanna, elementary, tinuturo yung pagkaganchilyo. So, doon ko natutunan yan. Tapos, gumagawa lang ako for personal use. So, elementary ka rin? Nagsimulang na-in-love sa ganyan? Oo. So, yung dinadamitan ko yung mga Barbie. Yes. Gumagawa ka ng mga hot damit ng Barbie. So, yun yung una kong ginagawa. And then, in 2017, may nausong klase ng yarn na tinatawag na t-shirt yarn. Gawa yun sa isang fabric. Okay. So, ang ginawa ko ay naghanap ako ng pwedeng substitute kasi medyo mahal siya, imported siya eh. So, 700 per roll. So, ginawa ko, pumunta ako ng Taytay. Wait, 700 per roll? Gano'ng kaliit po yun? Malaki siya. Malaki naman. Medyo bulky siya. So, tela siya na ginaganchilyo. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng Taytay. Tapos, naghanap ako ng pwedeng substitute. So, yun yung first na business ko. Nagsisell ako ng retaso na ginagawa naming ganchilyo. So, doon siya nag-start. It really started as a hobby. So, pa-isa-isa lang muna noon? Tapos, yung yarn talaga yung ginagawa ko. And then, eventually, naghanap na yung mga customer ko na, meron ka bang finished product? Yes. So, sabi ko, kumbaga, raw mat yung sayo. Raw mats muna. Kasi parang gusto ko lang, parang art ko lang, ganyan. And then, parang gusto nila, meron ka ba dyang mga bags? Kasi, gusto, yung mga hindi marunong mag-ganchilyo, gusto nila na finished product. So, ginawa ko, sabi ko, yung time na yun kasi nag-work ako sa campus, as a campus missionary. So, parang wala akong time na mag-ganchilyo. So, naisip ko, ba't hindi ko turuan yung mga mothers, yung mga kapitbahay ko na mag-ganchilyo. So, that's how it started. So, from then, yung yarn na dapat binibenta mong raw mat, hanggang ngayon ba? O wala na siya? Dahil ito na yung products mo? So, ngayon, wala na. Kasi parang trend lang siya sa crochet. Okay. So, parang eventually, nag-transform yung product ko. Nag-iba ng trending. nag-iba. Okay. So, ilan yun? Ilan yung mga mga mommies na tinulungan mong mga kapitbahay? Yung mga kapitbahay ko na tinuruan, siguro mga 5 sila. So, talaga yung iba, basic lang yung iba. As in yung iba, wala talaga. And then, na-enjoy nila yon. So, yung first product namin yon, I remember, yung bayong from Laguna. Bayong? So, ang tagal gawin nun? Pandan. Yung bayong, binabalutan namin siya ng ganchilyo. Okay. And then, yung finished product na yon, talagang sobrang saleable siya. Tapos, nakapunta siya ng iba't ibang bansa. Yung parang interested yung mga tao to buy that kasi very unique siya and very native. And then, gawa pa ng community. So, kumusta naman yung mga naturuan mong kapitbahay? Isa ba sila sa mga kasama mo ngayon? Or may business na sila? Yung iba, kasi lumipat na kami from Antipolo to Angono. Pero, yung iba, kasama pa rin naman na nagaganchilyo. So, puro bayong muna. Nag-start sa bayong. So, that's how it started. Mga bayong bags. Diba ngayon, makikita mo fashion na din? Correct. Pasok na din yung mga bayong bags na ginanchilyo talaga. Very classic kasi tignan pag nakaganon siya. Ay, ni-imagine ko kung gaano katagal gawin ng isa kasi parang medyo madbusisi yata siyang gawin. Hindi pa kasi ako nakakakita ng gumagawa ng ganon. Halimbawa, ganito kalaki yung bayong mo. Yes, be, hindi pa. So, kaano katagal mong gagawin yung ganchilyo na i-cover mo dito? Oo. Medyo matagal kasi, syempre, ang ganchilyo, yung yarn kasi ginagamit namin, medyo bulky siya. So, mas faster siya kaysa sa mga ganitong klase ng yarn. So, siguro, mga 3 to 4 hours. Ganyan. Depende sa skill ng... Akala ko days naman yun. Siguro kung maliliit yan. Tuloy-tuloy. Kasi ma'am, meron siyang parang
pag sinimulan mo, parang hindi ka na, ayaw mo na may addiction kang mararamdaman. May addiction na, oo. Kailangan tapusin to. Tapusin mo talaga. And na-realize mo, ilang days ka na doon. Pero, ayun nga, nasa 3 to 4 hours ang isang bayong. Isang tao yan sa isang sa tao. isang tao. Pwede na siya. Akala ko kasi inaabot ng ilang araw. Depende siguro sa design. Meron din na kaya naman na matagal talaga. Yes. So, after ng mga bayong, paano naging sistema? Paano siya? So, yun nga, nag-start ako sa crochet. And then, syempre, hindi naman into crochet lahat. Correct. So, sabi ko, I need something na mamabilisan na pagpo-produce. And isa rin na hobby ko is pagtatahe. Yeah. Dahil, since ang family ko is from Taytay, we're family of mananahe. Like, yung lola ko, yung tita ko, mananahe. So, sabi ko, sige, magtatahi ako ng tote bags. So, doon ako nag-start ng tote bags naman yung tinahi ko. Para sa mga hindi naman marunong mag-ganchilyo. Kasi not everyone is into crochet. Correct. Yes. Anong taon ka nag-start ng tote? Very uso na kasi siya. Yes, oo. 2017. Parang ako yung mga first na mga ikaw. nagawa niyan. Yes, oo. Violet. So, saan mo nakuha yung idea na magto-tote bag ako? Kasi into sustainable products talaga ako. So parang sabi ko, I need something na hindi plastic na substitute. For example, may mga conference or pag mamimili ka, meron kang tote bag. So parang personal ko lang yun na gusto ko na hindi plastic yung dadalhin ko. And then nagulat ako na may demand siya. Correct. Like yung kasi mga pati conference. mga laptop, dyan na nila nilalagay sa tote eh. So ayun, so nagkaroon ako ng mga orders for conference. So ang dami hanggang hindi na kaya nung mananahe. Dati ako yung nagtatahe. When I started talaga, parang 8 hours ako nagtas, parang hindi ko kayang tapusin to. So then I started na kailangan kong mag-hire ng isa. So ginawa ko yung kasambahay pa namin. So that time, nung isa ka pa lang, ilan ang production mong tote bag? Siguro mga kaya ko lang mga 20. Siyempre hindi naman talaga ako skilled na mananahe. Nung nagkaroon ka ng katuwang, kasambahay, hindi rin siya ganun nakatuto kasi marami siyang gagawin. Oo, parang part-time niya lang namin yun, di ba? Dumami yung demand. So sabi ko, kailangan ko na talaga ng tututok. So that's when I hired talaga ng full-time naman na. And then eventually, nag-add na rin ako ng mga sewing machines. So habang may crochet ako and then meron din akong tote bags para mas mabilis yung flow ng business. So yung mga tote bags natin, may mga example ba tayong dala? Ayan, meron tayong example dyan. Eto. Yung mga white. Yan. Ayan. At ang maganda kasi print. May print Yes, may sila. DTF print na siya. Ito yung isa sa, in-upcycle namin to, banner namin to noon, nag-exhibit kami sa UK. Noong upcycle din siya Tapos pala. ginawa akong tote bag. Akala ko nag-print kayo. Yes, nag-print din kami. Tapos yan, yung sample. ng So mga ito bags namin. ay ginamit nyo sa UK. Banner namin to. Tapos in-upcycle ko into bags. Galing, ang utak. Walang sayang. Walang sayang. So, magkano yung mga ganito nung nagbebenta ka? Yung mga first mo pa lang Production. Yung mga ganyang klase, yung regular namin, nasisell namin siya for 70 to 80 pesos with print na yon. So, medyo mababa talaga yung price namin. Kasi nga, kailangan namin i-mass produce. Tapos, community-based kasi ako eh. So yung print depende sa nag-request, nag-purchase sa inyo. Kasi mostly ang customer namin ay B2B. So sila yung magbibigay ng designs tapos kami yung magagawa na. So, ito po ay tela ng Canvas. canvas. Thick canvas siya. So, meron kaming regular canvas. This is the thick canvas. Tapos, meron Medyo kaming sobrang colored kapal niya. canvas. Oo, Mga magkano premium makapal? na yan. Ito, mga nasa 200 to 250. Parang hindi siya tinatagos ng water, no? Yes. Waterproof. Yung parang harap po, ganun. yung harap. Okay. The Canvas likod kasi siya. is, Meron din kaming colored like this one. Isang Ay, LGU naman. bag pala ito. Gumawa. Isang LGU. Yes. Pwede ba sabihin? So may mga partners ka yan na sa ngayon. Taytay, LGU. LGU ng tourism. Ito yung project namin ngayon for their Hamaka Festival. How much naman yung ganyan klase? Mga nasa 200 plus po. Ayan, 200 plus.
May design sila and then kami yung gagawa. Parang, kaya nyo ba to? Yan kasi, Maganda. pero yan na yan. Wala nang idadagdag. May print lang siya ng onte. Okay. Pero ang ganda, DJ Joe. So, dito mo na Yan yung isushoot mo na lang lahat. Mahilig ako sa mga Pang school isushoot. talaga. Ilalagay mo na lahat ng Yung gamit. tambak ka na lang ng tambak. Tsaka hindi ito yung mabilis malaslas. Yes, sobrang tita. Kasi Napakaganda yan sa traveling. Oo, sa traveling. Kasi may mga bag na alam niyo na may mga masasamang loob na naglipa na lalaslasin yung bag. Ito hindi, mahirapan sila. Makapal kasi. Makapal. And then magandang klase ng canvas yung ginagamit namin. Yung isang bag, Joanna. Yung isang bag, Yan. may sila. Ayan Ito yung mas manipis siya. Ito yung regular namin. Ito yung 70. minamass produce namin. Kasi parang most of the companies, Ang ayaw na ganda, nila ng plastic. So talagang 1,000 pieces yung ginagawa naming mga ganyan. 1,000. Grabe. Ilan kayo? Ngayon, nasa 15 kami. Ang dami. At ilan na yung dami machines sila. mo Ilan ngayon? yung machines? Siguro mga 6, 6, 8. Galing. Depende kasi may high speed, may So you moved na from Taytay to? from Rizal Antipolo pa rin. to, Malapit to pa din. Malapit. Kasi dati, nag-start lang ako sa garahe ng bahay namin. So, sobrang Alam liit mo, lang siya. talagang kailangang may yung garahe. May garahe, dapat ang nakailang bahay. beses na kami na puro garahe nagsimula. Dapat may siguro, garahe. parang papaguhin ko yung negosyo ko. Magsisimula ako sa garahe ko. Nagarahe na. Kasi walang renta-renta. diba? Oo, totoo naman. Oo. So, talagang garage business lang siya So, yung before. mga nyo, tumangkilik ng produkto ninyo, taga doon lang sa inyo. Usually, nationwide siya. So, Sa Luzon, ngayon? Visayas, Mindanao. Sa ngayon, pero noon. Dati. Noon, talaga nationwide na siya kasi online na mabilis. po eh. Dahil sa online. Kayo po ba, ano ba tinapos ninyo? Ako ay graduate ng Logistics Management sa TIPQC. Logistics. So, medyo commerce May- na. commerce na siya. So, Sakto. ayan, nasa negosyo talaga. Oo, yan namang nasa harapan mo na Etong yan. Be. oo. Kanina pa ako nagtatanong ko ano yan. Yes. So, Ay, ayan. So, after namin into bags, nag-focus kasi nung pandemic, Yan. medyo humina yung fashion industry. And then, syempre, yung mga homebodies, tapos lahat gusto. So, sabi ko, bakit hindi ako gumawa ng product na sustainable? 'Di ba? Na home decor. So, naisip ko, unan, mga bean bags, tapos made of upcycled. So, yung mga retaso, yun yung mga ginagawa ko. Palaman. Yes, palaman and also yung sheet niya. Ano yung nasa loob? Yan, Malambot foam. Pero usually, may mga, hindi ko lang nadala, meron kaming mga unan na retaso yung niya, Ang yung laman. loob niya. And then malalaki kasi yung product ko ng mga upuan, kagaya nito. Yan. So, That's the upuan bean siya. bag. Yes, oo. Mga bean bags na parang mga 10 kilos, 15 kilos yung mga niyan. Yung laman niya ay Retaso. retaso talaga. Yes. Wow. Dapat nagdala kayo niyan. Pamulya. Pinahirapan Yung mga malalaki. yung mga bean bags natin, magkano yung ganon? Mga nasa 4 to 6,000 pag set mga medyo na siya high Malaki na high kasi value siya. na. Oo. Kasi ma'am, alam mo yung bean bags na siya na, pero hindi ko alam sure sa tela. Kasi meron kami dito guest na meron siyang naging partner na isang hotel. Kung saan yung hotel, Siya. nag-showcase din ng mga local products. Kaya siya yung nagsusupply doon. Pero maganda yung hotel I don't know. Alam ko nasa may Amanpulo sila. Meron siyang sinusupplyan sa Amanpulo na hotel. Tapos, since hindi kasi tinatagusan ng water yung kanyang, waterproof, kumbaga yung bean bags niya. Kaya, every year, kumukuha sa kanya Sinusupplyan niya. Oo. Nice. Diba? Maganda yung bean bags kasi pag tinignan ng mga foreigner, Pinoy na rest- Pinoy oo, pa rest rin. lang. Oo. So, kayo po ba may plano kayong i-waterproof yung... Meron kaming mga waterproof na ginawa meron na. na. Pero yung loob niya, mga shredded plastic, shredded na paper, shredded foam. So, instead na itapon kasi, so, sinishred namin as a filler ng mga upuan. Kaya siya upcycled furniture. Yeah. Meron na rin silang sa inyo ba yon yung backpack na yon? Yes, oo. Yan yung mga crochet. Balik natin sa backpack. Gusto ko makita yung backpack. Yan. So, Ayan, crochet yan. So, parang yung kanina, yung sinasabi ko na crochet namin na tela. Tas Leather mga- yung pinaka-body. Oo. Mga Tapos scrap yung over. leather.
Tapos scrap cloth. So, yun yung mga designs namin before. Okay, nasa garahe nga. Ayan, sa mga nanonood nakikinig sa amin sa radyo, nasa garahe niya at nasa likod na yung coaching na ipundar niya. Ayan. So naging nanganak yung mga natin. Nag-expand from crochet to bags, furniture. Tapos ngayon naman, Etong maliliit na to, para saan sila? this is Christmas decors. Ito yung project namin last year. So nag-launch kami. May community ako sa Angono, mga crochet artists sila. So mga crochet din sila. Mga So ang isang Christmas peraso decors. niyan last year, magkano yung isang peraso? Nasa 100 to 150 per piece. May bibe po ba kayo? Kasi nauuso yung mga Actually, naisip ko yun. Bagay sa'yo, Ber. Diba? Hindi ko din naiintindihan ang ibig sabihin ng bibe na nilalagay sa ulo. Ibig sabihin, Ano yun? may bibe sila. May bebe. Yun pala yun. May bebe ako. Wala tayong karapatan, be. So, ayun. So, eto po ay nasa magkano? 150? 100 to 150. 100 to 150. Depende sa design. Marami naman pong naibenta nung Pasko. May mga interested din. So, kasi target namin, mass production yan. So, nilaunch namin siya last year. Pero naisip ko nga yung bibe. Last time, sabi ko, mag-crochet kaya ako ng bibe. Buwan ng bibe ngayon. Kasi Hearts Day. Bibe. Sayang, dapat last year ka pa nag-produce nun. Kung alam ko na magiging Tapos trend ngayon. dadala mo na, humapol tayo ng ilang araw tayo makakapagsuot na may bebe din tayo. So, ma'am, eto po bang nasa isang basket na yan? Set to? Or depende kung it ilan? can be set. Depende sa kanila kasi made to order. Tapos isa pang nilaunch namin, itong Kimikomi ball. So, upcycle din siya. So, mga weave. Ang Kimikomi ay isang Japanese art of tacking fabric. So, tinatak siya. So, iba't ibang design. Ito lang yung nadala ko. So, yun yung in-exhibit ko na nasa UK ako. Ano nito? Styro naman siya. Pero yung mga, parang design ay fabric. So, weave. So, isang collaboration ko yan. What's the use? Po, yung use. Kasi di ba may bilog na stress reliever? Siya, parang mga decors lang. Pwede rin siyang, pwede rin siyang Christmas ball. So, depende. Ilalagay mo lang siya sa tray na gano'n. Yes. Kanina nagsabi siya ng UK. Ano palang ganap natin sa UK? Sa UK. Yes, oo. Nag-exhibit kami nung Ito September. Yes. Correct. Kaming, mga group of social enterprises to showcase yung product natin sa kanila. And nakakatawa kasi kami yung mga first Filipino na nag-showcase pala sa UK kasi very rare yung mga entrepreneurs na nagpupunta doon at hindi sila aware masyado sa mga product Where natin. in UK? London? Sa Birmingham. Birmingham. Alam mo, pwede rin tong learning material sa mga bata. Yes. Oo, di ba? Parang bumalik ka sa pagka-elementary mo. Hindi, basta parang napakagandang gamitin ng mga bata pa. Yung mga, kinder, gano'n. Parang plano ko ding maglagay sa ulo, pero bola. Bola? Nabola ka ba? Bola ko, nabola kasi ako. Pwede. Lagyan natin ang clip yung isa. Diba? Kung sila may bebe, ako may binola. Ayan, lagot kayo. Sino man nagbola kay Miss J, hindi kayo makakalimutan. Di talaga, neba. Diba? Ayan. Ito po mga bags na, natin. Yes. So, yun nga. So, from crochet, bags, tas mga upuan. So, ngayon naman, nasa into upcycling tarp din kami. So, nag-offer na kami ng upcycling services because of the EPR law. 'Di ba? Na bawal na yung mga large companies na basta magtapon ng kanilang mga waste products. So doon kami papasok na like for example, Bibili nyo na lang. Converge. Hindi, parang i-offer lang namin yung service namin. Bawa yung Converge. Marami silang tarps. So, tinoturn namin yung tarps nila into like that, disaster mat yan. Halimbawa may mga nasunugan, bagyo. So, yan pinamimigay nila and then mga bags. So, anong mangyayari sa partnership na gano'n? Meron silang products na ganito? Magbabayad Or may pa ba? Yes, commission? babayaran nila yung labor namin for doing the product. Pero sila rin Kanila pa rin dapat to. yung magko-consume kasi circular yung business model namin. So, hindi parang ibibigay lang. Walang Yes. tatanggi doon, ano? Yes, yes. Parang kami nang gagawa ng, Yes. kami magte-turn into product ng waste ninyo. Yes. So, lalo na yung tarp, 'di ba?
grabe yung tons of problem na napupunta Saan sa ilalagay? land. For example, after election, marketing, 'di ba? So it will take 100 years or 1,000 years para ma-decompose yung TARP. So, paano yun kapag kandidato? So, pwede naman na yung services namin na offer. after election, i-turn namin into bags or something yung nila, TARP. So may gumagawa ka din ito, tagahanap ng mga may malalaking waste. Producer ng TARP. So, yun yung ilo-launch namin this year. So, kailangan namin mag-tap ng mga ibang companies, corporation, for the upcycling services. Since meron tayong ganito, at nabalitaan naming multi-awarded ang creations. Ano po, creations nga, tama. Creations of Cycle Furniture Manufacturing. Ano-ano po yung mga award na yun na natanggap natin? So, in 2021, I get the Faith and Community Sustainability Leadership Award by Sustainable PH. And then, last year, I received a BPI SINAG Award. So, finalist ako nun. And also, OTOP 2022. Sa DTI naman yan. So dito sa Philippines lahat pala nangyari yun. So nagbabasar ka din, under ka ng Yes, DTI. nagbabasar ako. Ngayon ba may mga nakalinyang bazaars? So ngayon wala pa. Usually mga before Burr months ako nagjo-join. Etong hawak ko medyo mabigat siya. Anong product? Swimming pool. Ano po Parang yan? swimming pool nga be. Disaster mat po siya. So, pag binuksan mo siya, bawa, syempre, nasalanta ng bagyo or ng So, wala silang mahigaan, diba? So, yan yung higaan nila. Ay, supportive talaga si Miss J. Or gusto, Oo. or gusto mag-picnic lang, diba? Yes, sa luneta. Yes, o, ilatag mo yan. Magkano? Parang ayoko siyang tawaging Andres. Ayoko siyang tawaging disaster bag. Gusto ko just in case bag. Diba? Yes. Just in case. Kasi parang mas positive siya pakinggan, diba? Kasi lagay mo lang sa disaster kotse. O pag nagkape kayo, punong-puno yung SB, ilatag mo lang to diba? just in case. Just in case. Oo nga, maganda yan. Parang kahit hindi naman about disaster. Yes, oo. Kahit hindi disaster, palitan mo na lang, Ben, ng Just in case bag. Just in case bags. Simula ngayon Magkano na. si just in case bag? Ito kasi pagawa sa amin ng Converge. So, binabayaran lang, I don't know kung pinamimigay na rin binibenta. Anong size nito? Kakasya ba ako? Oo, kasya dyan ang dalawa. Lalabas na po ba nila ito? Hindi pa. Hindi, ng Converge, hindi pa? Yes, oo. Okay, nakakala Lahat ko. yan ay, Pwedeng ibulat. mabibili rin ata. Meron silang shop, online shop na pwede mang mabili. Bebe, kasya dalawa. Kasya dalawa. Just in case talaga Just to. in case bag. Pag pumunta ka ng mga pick sa Baguio. Oh. Si papaladala ko kay Joanna. Magkano yung ganito? Papadala kay Pala to, no? Malaki siya. Pag may tarp ka na lang gawin natin na ganyan. Pag birthday mo. Ang hirap hinigaan mo yung sarili mo. Ay, marami ako dati. Sige, magpapagawa. Mahirap latin. Pwede naman natin siya lagyan ng something na, Mainipin. na fabric or foam para at least malambot, diba? Pwede naman. Pwede natin i-customize pa yung just in case mat. Gusto ko puro bulaklak siya, be. Paano po kung yung upcycled na ay through time, hindi na ganun papakinabangan, ano nang mangyayari sa kanya? So, pwede kasi natin siyang i-shred. As a filler pa nung Filler mga- ulit. Filler Wala ulit. talagang Yes. sayang. So, wala Perfect. dapat tapon. Oo. Pinag-aralan niyo to? Yes, oo. Nag-take din ako ng MESEDEV sa Ateneo. Ano po yun? Masters of Social Enterprise Development. Oh, so ilang taon po yun? 2 years, pero hindi ko lang siya natapos. Kasi nag-pandemic na. Ayan. So may 15 na tauhan na employed. Wow. Diba? Pero nagsimula ng garahe lang. Until now, nagko-conduct ka pa rin ng mga trainings? Yes, opo. Nagko-conduct pa rin ako ng mga crochet training. Paano pag gustong upcycling matuto, taking. paano kanila i-reach out? Or may bayad ba ito? Yes, opo. Usually naman yung kit lang yung babayaran nila. For example, yung crochet and then yung training namin libre na naman siya. Basta yung kit lang yung ipipay nila. Ngayon po ba may physical store na?
Online lang talaga kami kasi nga B2B kami. So, usually Sa garahe pa rin sila kasi. Ay, hindi. Meron na po kaming manufacturing. Oh, May hub. Yan mga big wins. So, kumusta naman po ang sales sa online? Sa online, mas okay siya. Kasi nag-try ako ng mga bazaar. Hindi talaga ako yung parang paisa-isa. Ganyan. Pero mas mabilis sa online kasi maramihan. Like 100 Yung pinapakita pieces, natin sa 1,000 screen, pieces. saan yan? Hindi, kasi since wala kang physical store. Yan ay yung bazaar namin sa DTI Rizal sa Santa Lucia nung November. November. Yun na-launch namin nga yung Christmas decors namin. Ayan. Gawa yan Meron nung ding community ko. ano yung pang hair? Yes, mga clips. Panali sa hair. Kaya nga sabi ko yung bibe, sayang talaga. Sayang talaga. Alam ko lang na Trending. magiging trend siya. Sana Ipa-trend mo din nag-design na talaga kami. yung bola, please. Papatrend namin sa March. Hindi ako makamove on sa mga Papatrend mambobola. sa March. So, kayo ba may incident nagbabazar kayo pero hindi ganon naging mabenta sa bazaar? Yes, oo. Usually sa akin talaga kasi hindi nga ako pang bazaar na klase talaga na parang paisa-isa, ganyan. So talagang mas talo ako pag sa bazaar kaya very rare ako. Usually sumasali na ako sa mga malalaking bazaar na ang target ko is makakuha ng buyer na mga corporate, hindi yung parang paisa-isa. Pero hindi nyo sinusukuan ng bazaar? Yes, oo, kasi hindi man ako makasale ng retail. Pag nakakuha ko ng contact, bulk naman yun. Tama. So, parang for marketing purposes lang talaga yung bazaar connection ko. lang ang target mo doon. Hindi mo naiisipin yung makabenta ka doon. Yes, oo. After sales, yun talaga yung Tama. bentahan ng bazaar. Yes. Meron din tayong naging guest niyan dito. Like, nagbigay siya ng parang testimony niya na nagbazar sila, tapos wala talaga, last day na wala pa rin bumibili. Ang ginawa niya, umuwi siya ng bahay, pinagpasuggest niya lang, pinagpray niya, iniyak niya kay Lord. Nakatanggap siya ng tawag, ma'am, balik po kayo dito kasi inubos po ng isang foreigner yung kanyang produkto. So, wala talaga imposible sa bazaars eh. Meron at meron talagang panalo rin. At saka lahat ng Sales mo nun, after talaga, like may Totoo. contact sa'yo, nakita kita sa bazaar, can I order this, Yes. quantity. So yun, kaya sabi, wag mong panghinaan na Actually, kahit dun wala sa kang bazaar, zero ka or 100,000 lang yan. i-maximize mo yung bazaar, mag-flyers, diba? Yes. Doon sa flyers, malay Calling mo. card. Calling diba? cards. Makita lang nila, ma-exhibit. Hindi man nila Yes. kailangan today yan. Maybe someday. Yes. Arkilayin nyo si Andres, pakantayin nyo. Oo, ako din, sa bazaar. taga-abot ng inyong calling Flyer. card. Pwede. Pwede naman. Basta gawin natin lahat ng kakaiba para mapansin yung negosyo. At lahat ng opportunity kailangan i-take po natin. Yes. Ay. Nag-export na ba tayo? Hindi pa. Pero yun yung parang long-term desire or plan ko. Nasa pipeline. Ayan. Okay. Mga future plans pa sa negosyo, baka may gusto kang i-share. So, ayun nga na mas ma-expand pa yung communities na matulungan kasi I'm a social entrepreneur. So, talagang community-based siya na makapag-train pa kami ng mga mothers from community, ng crochet, ng upcycling, para mas malaki pa yung impact na mabigay namin sa society. Ayan. Invite niyo po sila na tangkilikin ang gawang Creations Upcycle, gawa ng Creations Upcycle Furniture Manufacturing. Yan, sige po. If you are interested sa mga product namin na eco-friendly, sustainable, na gawa ng mga community, you can check our Facebook page, Creations Hub. You can message me. Ako po yung mismo yung sumasagot dyan. So, kung meron kayong mga gustong ipagawa, customize, ay just message me sa Creations Hub. Alright. May mga bago pa po bang produkto na ilalunch, ilalabas? So far, focus kami sa upcycling services namin this year na makakuha ng mga corporate clients. Bukod po dito, ano-ano pa po yung hindi natin naipakita? Meron pa po ba? So far, yan naman Ito lahat. na. Oo. Kasi yung ganito, wala siyang presyo, no? Since hindi Oo, sa kasi inyo. talagang corporate yung Corporate-owned siya. magdi-demand kung magkano. So, ayan, at least nalaman nila na open kayo na doon sa mga corporate partnership. Giveaway, sustainable giveaways sa mga corporate or may papagawa kayo like beanbag sa mga hotels na gusto nyo upcycle. So, contact us. Ayan. Creations. Upcycle Furniture Manufacturing. Sa Facebook page po. Ano Creations Hub. Hub. Ayan. Yes. Creations Hub. Yan. Sa mga nakikinig, nanonood sa atin, check their Facebook page, Creations Hub.
Ayan, dahil siksik-liglig ang informasyon ngayong umaga, maraming nag-comment at ihatid na yan ni Andres Bonifacio Jr. Sir Kong, this hub has creations on me. This crochet. Okay. Good morning mga Kapro-Pinoy. Happy Friday, Kong Butch, Miss Joanna, and DJ Josa from Mary Jane Albia, Monet Ortiz, Redmond Pangapalmea, Erlin the Bachelor, Rhoda Canon Muyong, Ayla Valencia Padilla, JBM Tia, Azitro Bonet, Josephine Tuazon Palayar, Merly Azarcon, Shai Poas Murphy, Mary Jane Ocasla, Jean Craile Milan, Ranchel May Flores, Perlita Vargas, Luan Chari Macabani, Lysil Toralba, Vilma Hernandez Habonero. Sabi ni Krisha Denise Aguinaldo, watching po from Montalban, Rizal. Isa na namang inspiring story ang mababagi sa atin ngayong umaga tungkol sa pagnenegosyo. Dansha and Tag 5 Friends po, meron palang pure gawang Pinoy na rejuvenating sets. O yan, galing yan sa Vegan Beauty PH. Wow, pati packaging gawa sa paghahabi. Pure gawang Pinoy talaga, napakagaling naman. Ang gaganda at ang affordable ng products ni Ma'am. At nakakabig naman ng humble beginnings, ang gaganda ng bags na gawa ng crochet. Uso nga po ngayon ang bibe sa ulo. Di ko rin alam yan, yung pala yung kung di pa sinabi ni Bebe Joanna. Ganda din po siguro nun gawa sa crochet. Naisip ko na nga rin yun eh. Sa MRT, ang dami ko nakikita. Mga bibes. Ano mga bibi to? Napakaganda na advocacy ni Ma'am when it comes to her creations. Mga bagay na akala mong hindi na mapapakinabangan ay magagawa niya pang magandang items na pwedeng self-use o pangbentahan. Napakamalikhain. Congratulations po, Ma'am. Monet Ortiz, tangkilikin ng sariling atin. Dito lang yan sa ProPinoy. Romel Prain de Los Santos, belated Happy Hearts Day with ashes of naglalagablab na Hearts Day. Bakit? Yung inano siya siguro heart, hindi cross. Okay, Happy Friday. Buti pa yung cheesy, ma-cheesy. Dapat pati ang love life. Ganda naman po ni Ma'am Celeste. Business with advocacy. Hello, Sir Alex. Cassandra Valdez, good morning sa lahat. Watching from Cagayan de Oro. Good morning, Miss Joanna at DJ Josa. Good morning. Bernie Coanan, good morning, watching from Bislig City. Good morning mga Kapro-Pinoy. Happy Valentine's Day. Angelica Garcia Agbing, kakagutom po ang everything but cheese. Super ganda po talaga ng CEO ng Vegan Beauty. Hello, Kuya Alex. Ang galing naman. Pwede mag-affiliate at maka-earn kahit nasa bahay lang. I like it. Super eco-friendly. Nag-improve na po si Kuya Andres kumanta. Singeris na talaga yan. May gusto pong patunayan. May gustong patunayan. Okay. Jacqueline Dueñas, good morning sa tanan. Watching from Davao City. Mabuhay Pro Pinoy. Jeneline Villegas, happy Friday, Miss DJ Josa, Miss Joanna, and Sir Andres. Friday na po, tutok na. Ibang pagkakakita na naman ang ating mapapanood ngayon. Tsak po, nakapupulutan ng kaalaman patungkol sa pagnenegosyo. May alam ka or wala, pwede ka pong matuto. Manood lamang po, Monday to Friday, talagang busog sa kaalaman ang ating matututunan sa magustong magsimula ng negosyo. Ano pang hinihintay nyo? Tutok na po tayo. Pwede rin po kayo manalo ng 5K. Panimulang puhunan. Tignan natin kung may mananalo mamaya. Okay, taas na yan. Ganda naman yan. Sana kaya ng bulsa ko. Wow, ganda ng mga product niya. Murang-mura lang, di ba? Yeah. Sobrang mura. Okay. Sara San Antonio, ang gaganda ng product ni Ma'am. Sara, pili ka na. Ako bahala. Hazel Sardo, iba talaga. In love. Andres, hindi naman. Ellen, Attorney A. Ayan, Attorney Ella, namumula ka na. Andres Bonifacio Jr. Cathy Bustilio. Talaga nag-comment ka pa talaga, ha? Good morning, Kapro Pinoy. Ang gaganda naman nila. Oo. Sino dyan? Yung produkto. Produkto. Gaganda. Pahambol ka pa. Cristina Cervantes, good morning. Watching from Bukid, Northern Summer. Good morning, Miss J. At Miss Joanna. Uy, pareho kayong J. Yeah. Ganda naman. Magaganda. Ako rin J, Junior. Ganda naman ng mga creations ng guest. Maribel Molino, good morning, Kapro Pinoy. Lalong-lalo na kay Miss Josa at Miss Joanna. At sa poging Sir Andres. Wala ba? Wala pong ganong comment. Kasi walang nagsasabi sa akin ng gano'n. Sinabi ko yung sarili ko. Siguro si Sir Andres talaga dahilan ng climate change. Busit to. Maharaw dito kanina ngayon. Kumukulimlim na. Okay. Charmaine Torres, good morning. Watching from Ming Lanila, Cebu City. Gusto kong puntahan to. Good morning, Kapro Pinoy. Paano makabili ang gaganda ng mga bags?
Paano daw po makabili? May May pre-order po ba? Per order? To order. Made to order. Message nyo lang ako sa Creations. Isend ko sa inyo Creations Hub. yung product list and price list namin. Very affordable and high quality. Okay, Jeneline Maceda. Good morning, Miss Joanna at Miss Josa, watching from Toledo, Cebu City. Magkano po yung parang tote bag? Hindi siya parang tote bag talaga Tote siya. bag. 70 to 200. 70 to 200, depende sa klase niya. Ang ganda Sa niya, size. ang gandang pamalengke niyan, di ba? May question po ako. Yes. Kunyari, ito yung gagawin nating souvenir sa kasal. Bebe, hindi pwedeng pamalengke to, Andres, kasi Diba? isang ampalaya lang, mapait, puno na siya. Ba't parang ang bitter mo? Ba't ang palaya? Bakit ang palaya? Pwede naman Sabi mo kasi kalabasa, kamatis. palengke. Kaya nagulat din ako. Di ba? Sa dami-dami ng gulay, ang palaya palaya. talaga. Binola kasi. So, eto mo kapag like events, yung kukuha ako ng 30, ganon. Kaya. Pwede, yes. May Yes, minimum. kaya. Minimum of 10 pieces kung may print. Ate. Pero kung paisa-isa, pwede naman. Pwede natin i-Shopee checkout pala. Very Ayan. generous po ba kayo sa discount? Yes, of course. Wow! Mag-usap na kayo ni Miss Akre. Mag-usap na kayo kung may pa-event kayo. How about kapag kunyari, kakasal ako, yung mukha ko, tsaka yung pwede rin. Yes. Yan ang pwede. Ah, Kahit pwede. full print pa ng mukha mo, May pwede yan. printing kayo? Yes, may Tapos may printing nakalagay A arrangement. and L. Huwag ka magulo. Watching from Cebu City. Good morning ka, Propiday. Regine Lamela. Salome Kapili. Maayong buntag. Watching from Davao City. Mabuhay ka, Propinoy. Paano po maka-order? Pamain po sa tote bag na white. Ayan. May Ayan, naman. mamaya. Ay, na sis. Ipapakita ulit Yours natin. na sis. Yours na daw, Screenshot na sis. lang. Pa-screenshot na Yes. lang. Pa-screenshot na lang. Comment na lang sa page. Screenshot. 1, 2, 3, 2, 1. Nasa Ako rin, First na imahin. sis. Ako rin, imahin yun, Miss Lala, Miss Sunshine, let's ka lang na. Watching from Talisay, Cebu City. Maayong buntag, gusto ko yung stripe na bag. Ang tanong, gusto ka rin ba niya? May stripe na Melo. ba? Parang walang Wala stripe. stripe. Unan po ito. Okay, may problema to. Kailangan to ng salamin. Melody Espinosa. Good morning ka, Pro Pinoy. Watching from Nueva Valencia. Pamain sa leather bag. Ang ganda, promise. Bag. Leather bag siguro na may crochet. Yes. Magkano yun, ma? Nasa 700. Oh, mind mo na, wag ka na magbabawi, 700. Annalyn Trimidal. Maupay nga aga aton nga tanan. Watching from Catarman, Northern Samar. Uy, maraming salamat po. Aileen Malinaw, good morning from Compostela, Cebu City. Paano mo makabili ng tote bag mamaya? Uulitin po natin yung kanilang Facebook page. Jocelyn Salubre, maayong buntag sa tanan. Watching from Cebu City. Nag-online din ba sila? Shopee, Lazada, ganyan? Okay. Okay, Gino Manatag, good morning. Watching from Compostela, Cebu City. May panlalaki ba sila na leather bag at magkano po? Meron, pwede tayong mag-customize. Yun. Okay. Sheila Beniga, magandang morning. Watching from Cebu City. Ganda ng term mo, Miss Josa, just in case bag. Yan na yun ngayon. Hindi na siya, Disaster. Disaster bag. Ang nega kasi niya. Si Sir Alex, may ibang term dyan. Luwan Chari Makabanig. Banig. Wow, ang ganda ng bags. Joel Gallardo, watching from Zamboanga City. Bibili ako niyan just in case bag. gusto diba nila. ginagamit na nila? Gusto nila. Parang kailangan ko yan kahit saan. At lalaki talaga. Medyo Yung lalaki talaga. Lalaki talaga. Yung Mel Luna, good morning po. Ma'am DJ Josa at Miss Joanna Luna. At sa buong Pro Pinoy at DCMA 1530. Lalong-lalo na sa poging-poging. Wala pa rin. Wala pa rin. Sir Andres Manifacio. Maraming salamat. Back to Studio 2, DJ Josa and Miss Joanna. Ayan. So, pakiulit daw po natin yung ating Facebook page. Okay, sige. If you are interested to purchase yung mga tote bags namin or gusto yung magpa-customize, you can message me sa Creations Hub. Kreations HUB, Creations Hub. Ako mismo yung mag-reply sa inyo. Shout out lang natin si Raquel Aleya. Sabi niya kasi, watching from Creations Hub family. Kaibigan. Ang kasamahan nila. Oo, mananahin namin yan. Ay, Hello po, Miss Isipagan Raquel. po natin.
Oo. Marami pang nag-comment pero hindi na po kasi kaya talaga ng pagkamalat ni Andres. Correct. Opo. Pero for the meantime, ayan, baka may gusto po kayong i-share sa kanila na mahalagang payo na lalo na dun sa mga gusto ring mag-success sa negosyo. Sa mga aspiring business gusto ng business. O, di ba mali? At least, So, ang lagi ko lang naman advice is kung gusto nyo mag-business, start with something that you love, no? Something like your hobby or your craft, na kung saan ka magaling. Kasi, being in the business can be tiring most of the time, correct. No? Pero kapag gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka sa craft mo, kahit nakapagod yan, at the end, you will stay because passion mo yan. So, ang pagsasamahin mo ay kung saan ka magaling at kung ano yung mahal mo. Yes. That's perfect. Pero nauso din po yung mga bags na ginanchilyo. Yes. I mean the wallets. Wallet. At yung mga bags na ginanchilyo, mas expensive siya. Tingin mo pa lang, expensive yan. Kasi handmade. 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 Ayan. Para naman sa, may hulaan mong kapitan. Okay, ito na. Sige. Nangunguna si Joanna kasi, no? Nagagalit na sila doon. Eto. Ipapaliwanag nila. Ipapaliwanag na kung bakit may hulaan mo ang Capital Ko segment pa rin tayo ngayong Friday. Balik natin kay Andres Bonifacio Jr. with... Yes, Miss Joanna! Wala pang intro kayo. Lagi talaga akong sinasapawan ni Andres. Hindi ako pinapa-introduce Kaya niya. Kami ako introduce. Teka lang. Wait, Hayaan mo. Okay, Take two. Ako muna, Joanna. Sige po. With our kabugera. Napakaganda. Napaka-flawless. Ikaw naman. Napaka-talentado. Yes. Napaka-mapagmahal sa gawang Yes. at lokal na produkto. Ayan, Attorney Love Arienza. Ayan! Wala Thank you! Wala siyang bibe. Meron siyang malaki na May bola din. May bola. Nabola rin. Yun nga, kasi tinatanong ni Miss Joan, may hulaan tayo ngayon. Di ba Yes. kasi dapat, meron tayo ngayong 5K. i-announce na 5K. Panimulang Panimulang pangkabuhayan. Kaso lang, sa pag-search ko, kung sino yung mga nagko-comment, nag-share, kulang-kulang sila ng sa pag-share. Kasi Yes. di ba dapat meron tayong like, comment, and then mag-share. Kaso, dahil kakagaling lang ng Valentine's at mukhang namumula na si Andres. At gusto natin maging mabait. Yeah. So, may nag-comment yung sa Bibe. Okay. Yes. So, pagbibigyan natin ng chance. Dahil, pero, hulaan mo, capital ko, yung segment natin, okay. instead na 5K. 400 ito, Atty. Yes. At ang makakausap natin yan from Montalban, Rizal, Krisha Denise Pantinople. Hello, Miss Krishna. Ayan, Krisha. Okay. 400 pesos ang stake, Yes, no? 400 400 pesos ang pwedeng mapanalunan mo. Kaya naman, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit sa pagsisimula ng Creations Hub. 2,000 pesos po. 2,000 pesos! Nako, kinakabahan ako. Pag si DJ Joe Sancos, nakukuha. Totoo yan. Yes. Yes, kasi yung 3,000 nakuha. Yung 4,600 nakuha rin. Tingnan natin ngayon. Okay, Joanna, itanong mo na. Attorney, paki-investiga. Baka mga kaibigan ko na natin po ito, mamaya. Ayan, pero bago tayo magtanong, hello daw muna kay Nelia Trinidad, nanonood din. Yes, mananahin namin yan. Mananahin. So, very supportive ang aking community. Yes. More than 800 viewers tayo today. Everyone. Ito na ma'am, dahil pinakaantay-antay nila to, magkano naging kapital? Okay. Sige, ang tamang sagot ay 1,000 pesos. Allowance pa yun. Na-break. Alam mo, nag-pray ako na wag makuha. Hello, sorry, Kasi may Krisha. something na. Sorry na. Sorry, Krisha. Kaya naman, sa Lunes, 600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Yes! Naku, bakit po 1,000?
Oh, kasi naalala ko, allowance ko yon nung nag-seminary ako. So, pinili ko siya ng parang 5 kilos ng retaso. So, Ayun. ganun lang kalit yung ano ko. Oh, wow. Kapital ko. So, good ayun, luck. Trisha. 1K. Oo. So, kung hindi, papaimbestigahan na talaga yung attorney. Papahamak pa ako. Ayan, maraming salamat, Andres, at Attorney Love. At maraming salamat din sa Kay Creations Trisha. Hub Family. At sa iyo, ma'am. Miss Acre, thank you Miss so Acre, much. Thank you so much po. Baka may gusto kayong batiin. So, ayan, binabati ko ang mga community ko dyan sa Mahabang Parang, Angono Rizal, sa mga mananahi ko, sa family and friends who are watching. Thank you! Yan. Maraming salamat, Propi Netizens. At ma'am, at syempre sa ating Creations of Cycle Furniture Manufacturing. Sumain nyo na naman ang isang linggong kwento ng mga inspirasyon ng pagkakakitaan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa mga kwentong tunay na magpapalakas sa inyong mga loob at magbibigay kaalaman sa inyo sa mundo ng pamumuhunan. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman si DJ Josa, hindi kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at technique sa pagnenegosyo. Lagi nyo kaming samahan Mondays hanggang Fridays, 9 to 10:30 a.m. Exclusive lamang yan dito sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!